So kahit mabakbak ka na, para ka pa rin nag-chill ride kasi relax na relax yung makina. Akala ko si Flow G. Flow G ng Nova. Flow G ng Nova eh, no? Thank you, boss. Pero Finally, gumanda rin yung weather and today makakatingin ng gagamitin nating bike. Itong 2019 Suzuki Hayabusa Gen 2. So this bike is special kasi na-preserve siya nung first owner. Kaya kita naman natin, andito pa, intact pa yung mga stickers niya. This one is locally acquired from Suzuki Philippines. Naka Yoshimura Japan. Exhaust na siya. Dual exit siya. Slip-on, meron pa siyang catalytic sa ilalim. And naka Pirelli Rosso 4. So pwede pang banking to, no? Bago yung gulong. Kinakabahan talaga ako, ilang araw ko pinag-iisipan. Kung gagamitin ko ba to, hindi ko siya magamit eh. Di ba? Alam niyo naman yung vlog natin, meron tayong vlog na nag-review tayo ng Gen 3 Hayabusa, which is yung latest. Bago man lang mabenta, di ba? Masabukan muna natin. So ngayon, kailangan natin siyang i-maneuver. And by the way, yung weight nito is 266 kilo. Pero nung una, kaya pala ako nabibigatan. Malambot yung tires. So nung digdigan ko ngayon ng hangin, di na siya ganun kabigat. Gumana siya. So ang technique lang sa mabigat na big bike is the tire pressure. Kailangan mo siyang tigasan. Pero hindi ko naman ginawang sobrang tigas kasi mamaralaki nga tayo. So mag-ride tayo sa twisties. Kailangan di sobrang tigas ng hangin at di rin sobrang lambot. Pag masyadong matigas kasi, syempre mako-compromise yung traction. So previously, ang tire pressure niya is nasa mga 15 sa harap, 19 sa likod, parang ganun. Tapos ginawa natin 25 harap likod. So ginawa natin 25 harap likod. So hindi naman ako nahirapan or hindi naman ako masyadong napagod. Although talagang may kabigatan siya, pero good thing nagpalit na yung previous owner ng Yoshimura aftermarket exhaust. Kasi napakalaking ng stock exhaust nito. Dalawa pa na long canister. Malaking weight ang nabawas dito sa canister na to. Matagal ko na nakuha to, pero ngayon na natin siya magagamit kasi previously, nagkaroon siya ng tagas sa fork seal. So, nagpalit na tayo ng fork seal kaya wala na siyang tagas. Mahal din ang inabot sa fork seal kasi ganun talaga habang tumatagal yung bike. Lalo't hindi nagagamit, lumulutong ang fork seal. Kaya advisable na gamitin nyo yung bike nyo para siguradong gagana siya. Para siguradong di masira ang kanyang fork seal. Mas pasaway yung ilaw nito. LED siya. Nilagyan lang siya ng parang smoke film. Mas pasaway kasi yan. LED na 3-color yan. So pag pinatay mo, bukas mo, yan o. Yan. So gagawin natin siyang white mamaya. So kita nyo naman, odo nito. 9,350 lang. Tapos parang kotse yung panel niya. Ang lapad, laki. So na-preserve talaga. Kitang-kita pati yung. And for today's ride, gagamitin natin SEC riding jacket. So gagamitin natin helmet. Nysec GP Tech. Napakagaan ito. Full carbon siya tapos 1,260 grams lang siya. Let's go. Ano yung 1,000? Haba, 1,000. Akala ko po si Flow G. Kulay puti yung kay Flow G, na? puti. Flow G ng Nova. Hayabusa to eh, no? Hayabusa. Parang kalabaw. Laki. Akala ko si Flow G. Flow G ng Nova. Flow G ng Nova eh, no? Hindi mo mapatakbo ng maayos yung dito eh, no? Oo. Kailangan highway. Ano lang eh. Expressway. So nagpakarga tayo na 11.8. Bali, actually 21 liters to. Kinargahan lang natin ng kalahati para hindi masyado mabigat. Total, marilaki lang naman yung ride natin. So kung sakali maubusan tayo pagbalik, pababa, karga na lang tayo ulit. Pero halos full tank ko. Napuno yung niya. May clutch. Yun. So pwede na tayo mag mode A siguro. Yan, mode A na. Kanina kasi naka-mode B tayo, kinakapa ko pa siya. At kala ko mahirap gamitin. Same din sa nagamit natin na Hayabusa Gen 3. Kaya pala natin na-review yung Gen 3. Shoutout kay Rain Medina. Yan, siya yung nagpahiram sa atin. Kay Rain, nagbenta siya sa atin ng ZX6R niya. Tapos nag-upgrade siya ng Hayabusa. And then kinontak niya tayo para ma-review. Sa kanya rin yung Hayabusa na ni-review ni Reed. So shoutout kay Reed Motovlog. Kaya dito magkakaroon ka talaga ng conversation starter. Ang sarap kasi pag-usapan eh, no? At ang aking first impression sa kanya, nagulat ako. Ito na yata ang pinaka-smooth na Suzuki. Alam mo yun, parang ako nagdadrive ng kotse, yung wala akong maramdamang vibration. Tapos pagdating sa torque, grabe oh. 154 Newton meters of torque. Mas matulin talaga to kaysa dun sa modelo. Yung modelo kasi na Hayabusa, 150 lang. So lamang to ng 4 Newton meters of torque. Tapos sa horsepower naman 7 or 8 horsepower ang lamang nito.
Grabe talaga. Alala nyo ba nagkaroon tayo ng ZX14R? Naisip ko na i-4 yun eh. Tapos ito naman ngayon, mas malakas pa pala torque nito kaysa kay H2 kasi nasa around parang 138 lang yata yung torque ni H2. There's no replacement for displacement. Imagine yung torque na yun makukuha mo na at around 9,800 RPM. So wala pang 10,000 RPM. Achieve mo na yung 154 Newton meters of torque. Kaya lang medyo kakabahan ka lang pag biglang arangkada mo. Kailangan wag kang magpanik kasi mabigat nga yung motor na dala mo. Pero naman pwede namang kuhanin sa technique para di ka mabigla. Wag lang sudden change of direction tapos biglang lalak mo yung preno. So kahit na mangyari, wag mo lang ilalak yung front brake para hindi ka mabigla sa sudden change of direction. So ito traffic. Kakaroon tayo ng traffic test. And wag mo lang lalambutan yung front wheel kasi andyan yung steering mo. Pag nilambutan mo yan, titigas yung steering. Mas mahirap pag maniobra. Parang ayoko na sumingit-singit. Parang nakaka-nervous eh. Sige na nga, andyan na yan eh. Panindigan na natin. Why? Again, careful. Oh my Lord. Ang klase. Ang tahimik ng exhaust. Haba kasi nung canister. So far, sarap. Ang sarap ng suspension niya. Para ka nakasakay sa sedan. Sarap na ito yung long ride. Mag-enjoy yung back ride mo dito. Kasi malapad yung upuan, makapal yung foam. Parang nasa ano eh, luxury car. Ganyan yung pakiramdam eh. Actually, di pa ako nakasakay sa mga luxury cars. Pero parang nai-imagine ko na dito yung pakiramdam ng naka-luxury car kasi sobrang di mo ramdam yung kalsada. So napansin ko lang kailangan niya ng upgrade sa brake master kasi nahihirapan yung stock brake master dun sa preno. So naka Brembo caliper naman siya. Pagpapalit ng brake master na Brembo, malaking bagay sigurado. Hindi baso. Yung clutch niya surprisingly malambot kahit naka hydraulic clutch. Kasi yung nagkaroon tayo ng ZX14R medyo matigas yung clutch nun. Ito malambot eh. At sa tingin ko hindi sobrang lakas na gas nito kasi pitik-pitik ka lang sa gas. Hindi ka talaga mag-full throttle sa kanya. Ang lapad na upuan eh. Ang laki. Pag umatas ako, layo pa sa likod. Kaya pala si Brother Rain naglagay ng riser dun sa kanyang Gen 3 Hayabusa kasi medyo on the sub side, mas sporty. Para to sa mga gustong mag-touring at the same time gusto rin mag-knee drag kasi madali mag-knee drag dito. Nakikita ko dun sa mga at least sa mga pictures, sa mga videos. Pinare-race track din nila. Kaya siya aggressive riding position siya. Pag ginawa siya pang bangkingan din talaga. Sabi nga nila parang super bike handling daw to. Pero totoo nga kasi sobrang stable eh. Parang hindi ka kakabahan na ihiga siya. Pero never fear kasi may nabibili namang riser para dito. Kung gusto mo siyang mas maging comfy. Ang lupit na ito, FJ Cruiser pala to. Tapos naka monster truck setup no. Grabe yung ginastos dito sa suspension. Sa upgrade no. Ang taas, kasing taas niya yung dump truck. Pero yung ground clearance sobrang taas. Ang lipit no. Tapos ang hirap i-drive niya. Kailangan may camera ka sa 360 cam. So nakasabay natin sila Roxy ng Access Plus. Meron silang Italjet ride ngayon. Kasama si Sir. Tayo mauna na tayo. Tapos kailangan natin makabalik. Okay, bye. Hindi na nakikita. Shoutout sa Unggoy Gang. Madulas may madulas. Ang ganda ng handling. Kaso basa yung
boots ko. Parang may dumudulas. Pero madulas yung foot peg ko. May foot peg nito. May rubber. So, ganun pala no, pag rubber yung foot peg, mas madulas pag basa. Mas maganda yung may may ipin. Pero kung mahilig ka sa spirited riding, bangkingan and long ride all in one, mag-enjoy ka rito, no? So, wala akong nararamdaman pagod eh. So, nauna na tayo sa kanila. Grupong LFG and Unggoy Gang, shoutout. Hindi na tayo sumabay sa kanila kasi mamaya para sila magte-take off. Kailangan natin makabalik kagad kasi dahil mamaya darating yung mag-o-ocular para sa ating solar setup. Magpapa-solar tayo sa bahay. Ba't ganun? Sorry. Naka third gear pala ako. Hindi ko makita yung gear indicator. Yun oh. Kaya dapat chill ka lang dito eh, no? May nag-u-turn na bus dito lagi. Okay, first twist is using the 2019 Gen 2 Suzuki Hayabusa. Third gear all the way lang tayo dito. Uy, basa. Woo! Nakakalula. Pero sa handling wise, napakaganda ng handling. Hindi siya malikot. Very stable talaga. Yun oh. Kasi pumreno. So kahit mabakba ka na, para ka pa rin nag-chill ride kasi yung makina. Relax na relax yung makina. Ayaw magalit ng makina, hirap galitin. May fog pa. Kaya sila nagpapatanghali para umaraw pa kasi mafog pa. Sarap oh, grabe. Mafog. Mapapicturean kaya ako dito. So minsan okay din naman may mga solo ride. Mas nakakapag-getting to know each other kayo ng motor mo. Grabe, napakadaling gamitin. Parang normal lang na sport bike para sa akin. Solid, no? Ay, aso. Aso pa ulit. Ay. Shoutout sa mga bikers na tropa natin, no? Ahon! So dito malaking bagay yung clutchless shifting kasi hindi ka na mapapagod nakaka-clutch. Pag long ride ramdam mo yun, yung pagod mo pag lagi kang kumaklatch. Ahon! Tayo mag-breakfast sa Kabsat. Dito tayo sa Kabsat. Sa daan pa dito, dahan lang. Yan. Oh, may mga nag-ready dito. Parang kilala ko itong mga to. Ba yan? Tula ko na lang kasi.
naman. Delikado ang putik. Ba yan? Alam nga sa butas eh. Okay na po, okay na po. Hindi, ano ko dito. Sige po. Op. Yun, sakto ah. Okay na po. Tumapat sa ano eh. Ano kong konti. Tapat sa butas eh. Yun. Okay. Thank you. Yun yung challenge no. Kapag malaki big bike. Tanawagan po. Dito tayo sa Kabsat. Meron din mga nag-ride dito. May 4 na liter bikes. Hindi, yung isa, Triumph. Ganda, naka-Zard. Yung B4. Shoutout kila boss. May naka Ninja 1000. May naka Panigale B4. Ayun, pogi talaga. Naka-Zard. Full system. Ay, kambi ka. Boss. Alright. Haba. Para lalagpas ako ayun. Hindi naman. Lalagpas ako eh. Thank you boss. Yan, bali nakasama natin sila. 4 sila. Salamat kay boss. Sana nakalibre tayo ng breakfast ah. Ganda ng pacing nila. Parang mga 1000cc. Grabe, ganda ng handling. Sumasabay talaga, no? So, nasa harap natin, naka S1000R. Tayo natin si boss na naka street triple. Ayun.
Ang laki kasi. Ang laki. Paunahan natin si boss. Shoutout sa kasama natin. Apat sila. Magtatropa. Yun o. Tuli ng bike oh. Road bike. Pero ito mga katingin natin, pinabomba natin kanina sila. Mga tol, Ingat po, ingat po. Ingat po. thank you. Tayo na lang po namin po si Walo. Vlog. Mamaya, upload ko. Okay. After mga 1 hour of riding, medyo ramdam mo sa kanya yung pagiging aggressive nung riding position. So para ka rin naka-legit, naka super bike or naka sport bike sa kanya. Siguro pakiramdam parang S1000RR ganun. Kasi yung S1RR hindi siya ganun kasing aggressive na mga R1 or ng mga Panigale. So hindi siya sobrang sub-sub, pero semi. Pero kung sanay ka mag-sport bike, mag-enjoy ka sa kanya. Sobrang balance nung weight niya. Hindi siya top heavy. Kapit na kapit yung gulong mo sa kalsada. Kaya feeling ko sa kanya, safe ako sa kanya. Kasi meron ako nagagamit ng mga ibang big bikes na alam mo yung malikot. Parang malikot yung handling na parang kakabahan ka na, parang anytime pwede kang dumulas or mawalan ng control. Dito all the way feeling mo talaga in control ka. Siguro isa lang nakikita ko sa kanyang downside is yung kanyang brake master. So kinakapos yung brake master, di niya kaya yung brake calipers na Brembo kasi nga naka ano lang siya, axial. So kailangan gawin siyang radial yung dibaso. So pag na-upgrade mo ng dibaso to, perfect na. Yun na lang ang kulang eh. Kasi kailangan talaga titindihan mo yung piga nung preno dahil medyo meron siyang weight. Ang hirap galitin ng makina. So ito perfect to sa mga gustong magkaroon ng rear bike display sa garahe na pwede mo pang daily, pwede mo pang long ride, pwede mo pang racetrack, pwede mo baga all around siya na bike eh. At sigurado tatagal yung makina niya kasi hindi mo siya kailangang galitin sa red line. Ma-achieve mo na yung hatak niya. Hindi rin naman siya sobrang lakas sa gas. Tingin ko rito kaya nito mag 12 to 14 depende yun sa piga mo. Kasi nga konting pihit mo pa lang, ayun na, ayun o, 3,000 RPM pa lang sumisibat na siya. So hindi mo na kailangan masyado ma-RPM ng hatak na piga. So less stress sa rider. Hindi mo na kailangang bumuelo or mag-antay ng power band. Kada twist mo ng throttle, nandun na siya. Si Manong nga napaturo pa, nasa jeep. Ang kalaban mo lang lagi is yung traffic pag mabigat yung big bike mo. Pero pag ma-under kasi parang magaan na big bike lang siya eh. Parang di ko ma-feel na malaki yung dala ko. And by the way, ito nga pala ang Hayabusa 2019 original paint, fresh na fresh, 9K Odo. Available na pala to sa Katingin Bikes for only 630 at pwede pang iswap sa mga lower units or pwede rin financing or credit card. Masasabi ko kung ikaw ay may budget, kung ikaw ay may strength experience na sa big bike, hindi siya pwede sa beginner. Kung ikaw ay experienced na, alam mo na yung pag-handle ng mabigat na big bike, makakaya mo siya. Hindi naman kailangan na sobrang tangkad kasi hindi naman sobrang taas ng seat height niya, parang ZX6R ganun. So nag-enjoy ako dito sa Hayabusa. What an experience. So ikukumpara natin siya dun sa Gen 3 na latest na Suzuki. Yung Gen 3 mas refined, mas behave, mas mabait na. At syempre may quick shifter with auto blip, may cruise control. Pero ito yung raw power, talagang race bike feels. Bike na yung makakalimutan eh. Ang sarap pag-usapan pag meron ka nito. Yun yung magiging usapan nyo na, uy, ikaw yung may Hayabusa, kamusta yung Hayabusa? Kasi nakaka-curious, di ba? Yung
Ang laki, ang bigat, powerful. Challenge yung kaya ko ba siyang gamitin, kaya ko ba siyang dalhin. So once na nakayanan mo siya at na-control mo siya, rare siya. Kung ilan lang ba may Hayabusa sa lugar nyo, for example, malamang ikaw lang. Magiging ano ka, talk of the town na si ano, yun yung may Hayabusa, o di ba? Talagang ano siya, bragging rights, and it's an honor na nakakagamit ako ng mga ganitong klaseng bikes. At syempre, papasalamat ako sa inyo mga katingin, mga sumusuporta, mga nanonood. Yung simpleng panonood nyo lang ng vlog, malaking contribution na po yun. Maraming salamat po sa suporta nyo. Syempre, never ko makakalimutan kung saan ako nanggaling at kung sino yung mga sumuporta sa akin. Yung the mere fact na iniisip mo pa lang na gagamitin mo siya, ganun ka tindi yung adrenaline na ibibigay sa'yo na ito. At syempre, lalakas ang katawan mo kasi magtutulak ka ng mabigat na motor, may workout ka araw-araw. Pag maliit na motor mo, magaan, hindi ka na lalakas. So meron pa rin namang advantage. When it comes to filtering sa traffic, syempre medyo may challenge, no? So kung umabot na kayo sa part na to ng video, baka pwedeng paki-subscribe naman sa ating channel para makagawa pa tayo ng mas maraming mga bike reviews and quality contents kagaya nito. So until then, thank you for watching.